Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa ABS-CBN News. Ito yung pahayag ni DepEd Secretary Angara. Inilabas niya yung kanyang pagkadismaya, pagkadisgusto sa nangyayaring kapalpakan sa administrasyon ng Marcos Jr. Ito, title, Nawili sa Flood Control. DepEd laments. Nalungkot, nanghihinayang. Only 22 classroom built so far in 2025. Only 22 classroom were built so far out of the 1,700 target for this year. The Department of Education said on Tuesday, adding that the Department of Public Works and Highways might have been engrossed with flood control projects. Malaking kita doon Dito, baka maliit. Pinabayaan na lang. Nakakadismaya nga. Kawawang mga kabataan natin. Ito yung bagong Pilipinas na ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos Jr. 22 lang ang ay nako. Education Secretary Sani Angara said he was seeking system changes since only the DPWH has the power to build DepEd classrooms. I don't know kung kailan nagsimula ito, but I'm sure yung mga previous hindi ganito may nabasa akong post kahapon. Panahon ni PRRD, mag-average sa isang taon 2,300 classrooms ang napapatayo. Ang nabasa ko, kanya-kanyang agency, example, DepEd, sila ang magpatayo ng classroom. Farm to Market Roads, DA ang mag-implement. Ngayon lang nangyari, itong administrasyon na ito, na-centralize. Lahat ng infrastruktura, DPWH lang. Kaya yung post ng isang retired general na nabasa ko is, it was a costly mistake. Yung sinentralize nila yung pag-build ng infrastruktura dito lang sa DPWH. Tanong niya is, ano ang purpose ng direktiba? Was it to improve efficiency or para makakwarta ang mga ilan? Ganon ang kanyang post na nabasa ko. Grabe. Sabi ni Secretary Angara, yung lumabas doon sa Senado is that only 22 ang natapos, may 900 pa na pending. Alam naman natin, lampas sa 150,000 ang kailangan nating silid-aralan all over the country. Backlog natin, 150,000. Tapos 22 lang ang natapos for this year. Grabe. Mukhang nawili sila sa flood control. Sa totoo lang matamaan na kung sino ang matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Correct. So, ang tanong, kung hindi pa nag-budget hearing, hindi natin malaman ito Ganon din yung Farm to Market Road na ghost project. Kung hindi pa nag-budget hearing, hindi natin malaman. Yung mga military barracks and training facilities, DPWH din, yung tawag na TICAS. Excuse me. Tatag infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. 15 billion pesos ang pundo niyan. Ang daming ghost. Ang daming hindi natapos. At in fairness, sa AP, hindi nila kagagawa nito. Hindi sila ang nag-implement. Sila biktima. Beneficiary ang sundalo. Ang responsibilidad, DPWH. Kaya makikita nyo gaano kalala
ang nangyayari sa DPWH. Yan yung ipinagmamalaki ng Pangulo natin. Flood control projects. Mabuti hindi niya pinagmalaki yung mga classroom. Siguro hindi inireport sa kanya yung napapatay yung classroom. Hindi nire-report yung mga farm to market road. Kasi nag-focus na sila sa DPWH. Ang tanong, bakit hindi alam ito ng Pangulo? Ganon siya palagi. Bakit tayo nagkaganito? Again, it's because of leadership. Hindi tayo naniwala noon kay Tatay Digong na weak leader yan. Ano pa? Angara said the DepEd was pushing for a public-private partnership which could fast-track the construction for the country's classroom backlog. Sana. Ito, maganda ito. Dati, nung panahon ni Brother Armin Luistro, panahon ito ni Pinoy siguro, nakapagpatayo ng 14,000 classrooms kasi doon, imbes na nagpapabid ka ng isang building lamang, nagpapabid ka ng 1,000 classroom, sabay-sabay yon, malakihan yung talagang pag-construct ng classroom ng ganun. Public-private partnership. Kung nagawa nung panahon ng Pinoy admin, nagawa ng panahon ng Duterte kasi mag-average yung nabasa kong post, 2,300 o 2,500 per year. Sa ibig sabihin nun, ganun din. 14,000 sa 6 years, di ba? Nagawa ng Pinoy at Duterte. Bakit pagdating dito sa Marcos Jr., wala na? Dahil yung ginawa nila na sinentralize, dinala lahat sa DPWH, talagang plano ata yan. So anong unang pagkakamali? Ang presidente na nag-appoint ng isang DPWH secretary na I don't know, how will you describe Secretary Bunuan? In fairness, walang kinalaman dito si Secretary Vince Dizon. So ang mananagot dito, ang Pangulo at ang former DPWH Secretary. O baka mamaya maghugas na naman ang Pangulo. Wala akong kinalaman dyan. Sabi na naman, Auntie Claire, walang kinalaman ang Pangulo dito, di ba? So sinong sisihin lang? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataganog yero si Kuya. Muna ni ang balay ni Kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. So mao pud ang diri sa ilang abuhan kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay so mga dagko na gyud ang mga So karon Kuya, pila na dayon katuig imong balay nga gaulanan na o cellophane na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kuno gini, tulunan ni katuig. So to 3 years na daw. So na kay anak Kuya. Na Sige. ay. Ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin. Makatop na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige Kuya. So karon na humanagid og atop ang iyang balay.
wala na gyud tulo. So makita gid nato nga nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat. Sige, salamat Daghang po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.